Ang sino mang tao na kapag inabutan, bago siya mamatay, if he has repented of his sin, he will receive that gift of salvation. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Inuyarin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami." Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, "Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya." At sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, alalahanin mo ako pagdating ng iyong kaharian." Kung pag-aaralan niyo ang mga verses na nabasa, habang tinutuya siya nung isang magnanakaw, Jesus Christ just kept silence. He did not answer back to the person, to the thief who is mocking him. No? But the other guy, nung sinasabi niyang dapat tayong parusahan, siya ay walang kasalanan. And then he acknowledged Jesus Christ, "Panginoon, alalahanin mo sana ako pagdating ng iyong kaharian." Sa maikling salita na ito, makikita natin dito, yung magnanakaw na isa ay ina-acknowledge niya si Jesus Christ as Lord. And he acknowledged himself that he is a sinner. No? And then, amazingly, Jesus Christ answered him back. Anong sabi niya? Elder Carlito, anong sagot niya? Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Okay. Sumagot siya. And the answer is, eto, he expressed his assurance of the promised paradise. So today you will be with me in paradise. It's a profound declaration of salvation by grace through faith alone, executed in the final moments of the life of Jesus Christ. Pansinin natin na ang magnanakaw na ito na nabanggit na sinabi ni Jesus Christ, "Today you will be with me in paradise," ay meron siyang reliyon. Diba? But his religion did not save him. Actually, he is a sinner. Isa siyang magnanakaw, baka meron pa siyang ibang ginawang kasalanan. No? But then again, makikita natin dito that in the last moment ng buhay ng magnanakaw na ito, he received the salvation by grace from the Lord Jesus Christ. Meaning to say, ang sino mang tao na kapag inabutan, bago siya mamatay, if he has repented of his sin, he will receive that gift of salvation. No? Kaya nga masasabi natin dito, you will not be saved by your religion. Yung aanib ka sa isang iglesia, sabihin mo, ligtas ka because you are a member of this religion. You will not be saved. Your salvation, or our salvation, is only by grace through the Lord Jesus Christ. Yung mabigyan tayo ng awa at habag mula sa Kanya. It's not by bilang pag-anib sa isang simbahan o iglesia or any organization per se, but by your faith in the Lord Jesus Christ. Salvation by grace alone. Wala nang iba. Yan po ang lagi nating isipin bilang mananampalataya. No? Baka meron pa sa inyo, kailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Wala na po tayo doon. Ang kaligtasan na po natin ay nakabase sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. No? It is already finished, sabi nga niya, na tinapos na niya ang kaligtasan. It is already complete on the cross. Wala na tayong dapat gawin
Hindi natin kayang tumbasan ang sakripisyong ginawa niya. All we have to do is accept by faith yung grace na ibinibigay na kaligtasan ng ating Panginoon si Jesucristo.